Alright, magandang araw mga kababayan. Welcome back dito sa AJ Commentaries. Ngayong araw, maraming nangyari. Pag-uusapan natin dahil ngayon ang unang araw ng impeachment trial. Ang paglilitis sa ating Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Maraming nangyari ngayong araw dahil mula ng umaga kung saan nagkaroon ng issuance of warrant of arrest kontra kaila Senador Rodante Marcoleta, Mike Defensor, Aristotel Viray, at meron pang isa, yung Espiritu yung apelido. Mga kababayan, sila nga po ay sumuko or nadakip na, mga kababayan. Yan, ipopost ko po yung videos natin patungkol dyan. Pero ngayon, pag-uusapan sana natin yung unang araw ng impeachment trial. Alam nyo po, ang dami agad nangyari. Ano po, bagamat administrative functions ang kabuuan halos na pinag-usapan nila, wala pang piniresentang mga testigo o ebidensya. So yun po ang ating hihimayin ngayon, mga kababayan. Samahan niyo po ako. Kung di pa po kayo nakasubscribe, sana po subscribe kayo, comment at like. Marami pong salamat sa mga nakapanood at nakapakinig doon sa ilan kong mga videos na pinost. Marami pong salamat at binabasa ko po ang inyong mga comment. So ito nga po kanina, nagsimula na ang impeachment trial. Of course, may drama po muli. Bagamat alam natin teknikalidad ang pinupunto ng ibang mga senator judges, pero mas napaaga sana nung mas naging maayos sana yung sistema kung sana noon pa inayos na yan kasi ngayon yung mga kontra nila sa desisyon na ginagawa sana nailatag nila yan kung sila yung pumapasok doon sa session noon. So ano po ang aking tinutukoy na kanina po nagkaroon po ng motion ang ating Senate President Win Gatchalian kung saan sinasabi niya binubuksan niya nagsusug siya na buksan ang pag-elect nomination para mag-elect ng presiding officer para sa impeachment trial na agad naman pinuna ni Senator Alan Cayetano. Alam niyo po kasi yan, sinasabi niya yung motion na nag-amyenda sa rule ng rule ng Senado kung saan kasi malinaw naman sa constitution natin kapag ang presidente ang nililitis, mga kababayan, ang magiging presiding officer ay ang Chief Justice. Pero walang nakalagay paano kung hindi presidente. So nag-assume ang mga tao na kapag hindi presidente, automatic presiding officer at naglabas nga sila ng mga di natin masabi kung jurisprudence pero mga naging debate noon sa plenaryo kung saan doon katulad na lang yung kay Davide kung saan sinasabi nga na yung presiding officer ay yun na rin yung magiging Senate President. Pero yan ay pinaliwanag na rin ni Kiko Pangilinan at ni Senator Soto kung saan sinasabi nga niya, yung mga nangyari, yung mga journal, yan mere on yan para ma-review, mag-guide. Hindi naman yan kumbaga, hindi naman parang batas agad na susundan mo. But anyway, mga kababayan, ang pinupunto ni Alan Cayetano, para lang mo pumalinaw, yung June 3, na session nila kung saan inamyendahan nila yung role ng Senado, mga kababayan, na sinasabi pwede silang mag-elect ng gusto nilang maging presiding officer sa trial. Kina-question niya kasi una, mga kababayan, meron siyang pending petition sa Supreme Court na kumu-question sa legalidad ng session ng June 3 kasi sabi niya, wala ang quorum nun. Wala dapat na transact na business. Bali, wala lahat ng ginawa nyo. Yun ang ibig sabihin nun, mga kababayan Pero, nung June 17 na halal na nga si Senator Win Gatchalian bilang Senate President, hindi natin alam kung magde-decide pa ang Supreme Court tungkol doon o magiging moot and academic na. Parang tapos na, wala nang saysay na pagtuunan pa ng pansin yon dahil meron ng June 17 na pangyayari kung saan official na elect si Senator Win Gatchalian. Bagamat ang punto naman ni Senator Alan Cayetano, dapat makapag-decide pa rin. Kaya siya nag-manifest pa rin, di ba? Umapila ulit siya. Kasi mayroon may tanong doon sa June 3. Katulad yan, inamyendahan yung rule of Senate. Yun. Paano kung sabihin ng Supreme Court hindi dapat amyendahan? Pero I doubt, mga kababayan, kasi yun ay political question. At malinaw naman sa konstitusyon na ang Kongreso po, mga kababayan, hindi po basta Senado. Ibig sabihin po ng Congress, tayo po ay bicameral Congress. Ang Congress po natin ay napapaloob sa naunahati sa dalawa, mga kababayan, Senado at Lower House, yung House of Representatives. Sinabi doon, malaya silang gumawa ng kanilang internal rules. Ngayon, mga kababayan, itong rules na to na inamyendahan nila noong June 3, kina-question niya ni Alan Cayetano kasi may rule Ang rule, mga kababayan, kapag may nagmosyon sa plenaryo,
yung motion niya, may isang araw pa dapat para debatihin, pag-usapan, talakayin, pero walang naging one day kasi adjourn sila CNDA ng June 3. Kaso ang problema doon sa argument niya, eto hindi na niya sinagot to yung pinuna ni Kiko Pangilinan, mga kababayan. Una kasi mga kababayan, ang dami sanang araw eh. Nasayang kasi hindi sila pumapasok. Pero yung June 3, sabihin natin, for the sake of argument mga kababayan, may isang araw na palugit na pwede nila sanang talakayin yung motion na nagbabago ng rule na pwede sila mag-elect ng presiding officer sa impeachment trial. Meron pa rin pong isang araw mula sa June 3. Alam niyo po kung kailan mga kababayan? Yung special session, June 17. Doon mga kababayan, kung pumasok sila, sana na talakay nila yon. Ngayon yung one day rule, tapos na kasi may June 17 eh. Sa katunayan, naihalata-hala na nga yan eh. Di po ba? So, wala namang nag-argue, wala namang mga nag-object. So, ang ibig sabihin nun, kaya ang ibig sabihin, ang sinasabi ng majority, kung meron kayong mga reklamo o objection sa gusto nilang mangyari, idalhin nyo sa Supreme Court. Kasi the Constitution does not say that SP will preside. Mga kababayan, hindi po sinasabi ng Constitution na Senate President ang magpe-preside. Assumption po yun dahil ang nakalagay sa Constitution natin sa Article 11, Section 3, Paragraph 6, mga kababayan, yung no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Yung po yung last paragraph. Pero yung first paragraph nun, mga kababayan, ang sinasabi doon, ang mag-presiding officer ay yung Chief Justice kapag presidente ang nililitis. Kaya nga po si dating President Erap Estrada, ang tumayong presiding officer niya ay si Chief Justice Hilario Davide. Pero wala pong malinaw. Kaya nga po sabi, silent yung constitution natin tungkol dun sa sino ang magpe-preside kung hindi presidente. Di ba? Kasi the Constitution allows the Congress to promulgate its rule, no, its own rules. Pinapayagan. Actually pa po yung impeachment natin, hindi naman po yan yung right venue ngayon na pagdebatihan yan dahil nga po dapat yan sa plenaryo nila ginawa kung pumasok sana sila. At ngayon, dahil nga nandyan na at ayaw nila yung mangyayari o ginagawa o desisyon, pwede nilang dalhin niya sa Supreme Court. Yun yung point of order ni Senator Alan Cayetano. Kasi ano na po yan lumalabas nadidelay di po ba? Tapos pumasok pa si Pia Cayetano. Nagbigay ng kung ano-anong mga kaganapan sa nakaraan. Pero ang malinaw lang doon mga kababayan, the Constitution is silent on who will preside. Assumption lang nila yon na dapat ang mag-preside Senate President. Kasi walang sinasabi. Ang sinabi lang kapag ka presidente ang nasasakdal, Chief Justice ang kailangang umupo. So ngayon, dahil for the sake of argument again mga kababayan, kung sakali man na presiding officer by tradition ay yung Senate President, malaya pa rin naman ang Senado na mag-promulgate ng kanilang mga rules, mag-amend. At nag-amend nga sila mga kababayan ng June 3 na kina-question naman ng grupo nila Cayetano na walang basihan at walang authority na mapatupad yung mga ginawa nila ng June 3 dahil nga wala daw quorum. Yun question hanging. Bakit? Kasi wala pa pong desisyon ng Supreme Court. Kung di desisyonan man, ang huling desisyon lang ay yung Avellino versus Cuenco noong 1949 na nagbibigay ng karapatan sa 12 katao na magkaroon ng quorum. Alam naman po natin sa kasaysayan ng Senado mula noong 2008 lalo na, ang dami na nilang quorum na 12 lang sila Di po ba? So, anyways, ang suma total, na-nominate pa rin si Chis Escudero, ni-nominate siya ni Senator Ping Lacson, mga kababayan. At ang naging boto, 12-8. Yung majority, bumoto kay Escudero. Siguro yung pang 13 vote na yon si Escudero mismo, baka hindi niya binoto ang sarili niya o hindi na siya bumoto kasi siya yung involved, At yung 8 na minority, bumoto naman na hindi dapat palitan ang presiding officer. Dapat yung kanilang Senate President. So, mga kababayan, halos isang oras nga atang naubos para lang sa talakayan na
dapat ginawa nila sa plenaryo, hindi bilang isang impeachment court. Di po ba? Tapos mamaya po i-upload ko rin po yung ating magandang pag-uusap patungkol naman sa kagustuhan nila na nandoon sila Marcoleta, sila Jingo Estrada. Mga kababayan, hanggang dito po muna. Puputulin ko muna. Maraming pong salamat. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, sana po subscribe na po kayo. Comment at like. Maraming pong salamat. AJ Commentaries po.